Isipin ang nangyari sa kanya nung nakaraang linggo. Nagalit siya, medyo meron siya nagkamaling ginagawa. Eh kung nung oras na yun, ganito ka naman, nung nagalit ka, humingi kang tawad sa Panginoon, na malimit natin ginagawa yun. Amen? Dahil may relasyon ka sa Panginoon. Alam mo sa Panginoon, malinis yun. Sabi niya lang, go and sin no more. Kaya pagdating mong linggo, mas may marami kang reason, kung marami kayong pagkakamali po sa Panginoon ng buong linggong ito, at nung linggo, ngayon pupunta ka ng church, mas marami kang reason magpasalamat ngayon. Sabi mo, Panginoon, salamat. Hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin ako. Hanggang ngayon, dito ako nakapagtaas ako ng kamay. Nakuha niyo po, at huwag kayong lalayo sa church pag marami kayo nagawang pagkakamali, mas kailangan niyo lumapit. Kasi po, meron niyo po yung nagising tayo kinabukasan. At pagising natin, meron tayong reason na naman pasasalamat. Kaya pag mas maganda po, na po hindi ko sabi magkasala kayo, hindi po yung lisensya. Sabi ko lang ang Diyos natin, handa magpatawad. Ang sabi niya sa iyo lagi, forgiven. You're new creature. Binago kita. Position mo to. Covenant po natin yun. Kaya po sa lugar na ito, lagi natin dinibigyan ng din kung sino ka at ano ka sa Panginoon. Huwag ka na magpaloko kay Satanas. Yun ang problema ng mga Pilistino. Ngayon, ng mga Israelitang ito, nung sinasabi ng Pilistinong ito kung sino sila, kasinungalingan po yun. Si Satanas po, tulad nitong ni Goliath, puro kasinungalingan din nasasabihin sa iyo. Sinungaling po si Satanas. At ayaw kanyang maging panalo. Ayaw kanya na malaman mo yung tunay mong posisyon. Tayuan mo na yon. Sabi ng Panginoong Hesus, pinagaling ka na niya. Eh, may nararamdaman pa ako. Tanggapin mo yung sinabi mong pinagaling ka niya. May nararamdaman mo, patuloy mong panampalatayaan yan at ang Diyos ang gagawa dyan. Nakuha niyo po ako? Amen. Pinagpala ka na niya. Wala nga laman ng bulsa ko. Sinabi niya, well, you are blessed. Amen? Amen? At magmamanifest po yung blessing sa buhay natin. Maganda po, alam mo yung position mo at tayuan mo yun. Huwag ka na magpaloko kay Satanas tulad ng mga Israelitang ito. Ang isang nakita natin dito, si David, paano naging mananagumpay? Alam niya yung katayuan niya. Kaya kapatid, patuloy mong alamin ang katayuan mo sa Panginoon. At makakasiguro kayo sa church natin ito, lagi nating bibigyan ng diin kung sino ka sa Panginoon. Huwag ka nang magpaloko sa sinasabi ni Satanas, sinasabi ng mga tao sa paligid mo, at sinasabi ng mga media. Ang Diyos ay mas higit na nakakaalam kung sino ka at alam niya ang gagawin para sa iyo. Amen? Amen! Palapakan natin ang ating Diyos. Tingnan mo natin. If you stand up, ito po naman po, hindi pa rin po, alam mo na ang position mo. Amen? Pero hindi ka rin exempted sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Tingnan natin to. If you stand up for God, for your God and your faith, opposition is always available. Verse 27 and 28. The people answered him in accord with this word, saying, thus it will be done for the man who kills him. Verse 28. Bakit yun ang sinabi lang? Kasi narrate nandun sa unang verse na ito yung bibigay ni Saul sa mga makakatalo kay Goliath. Verse 28. Now Eliab, his oldest brother, whose oldest brother? David's oldest brother, heard when he spoke to the men. Ano ba sinabi ni David? Sino ba itong hindi tuling Pilistinong to? Habang nagsasalita ho siya, si Eliab, sabi rito, nagalit, and Eliab's anger burned against David, and he said, why have you come down? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? Aba, natas yung ego. Ba't ito nagsasalita? Kapatid ko lang to Sino ba itong Hampas lupa, hindi ba? Sino itong uhugi na to? Yun po yung tamang term. Sino itong uhugi na to ng kapatid ko nung sasalita niyan? Natas yung ego niya, dapat ho siya yung makipaglaban sabi mo to, pag mababasa niyo po, nung dumalaw si Samuel sa bahay ni Jesse, pinagkamala po ito yung pinili ng Diyos na maging hari Pero nilagpasan mo siya si David ang in-anointed. To make the long story short, ito po. Kaya nagagalit po siya, why have you come down? And with whom you left those few sheep in the wilderness? I know your insolence and the wickedness of your heart, for you have come down in order to see the battle. Nagugulo ka lang dito Wala ka ditong, wala kang karapatan dito, wala kang part dito. Ba't andito ka? Marami po yan. Amen? Minsan po, kamag-anak pa. Alam mo na, nagtitiwala ka na sa Panginoon, ginagawa mo na lahat, at sa Panginoon ka nagtitiwala, at alam mo yung posisyon mo sa Panginoon, minsan po yung mga malapit sa atin, yun po yung nagagamit. Hindi po sila. Ito ho, nagamit din lang ito sa Eliab, na i-discourage si David. Ang maganda po, hindi po nag-give up si David. Why? Kilala niya, alam niya ang covenant niya kay Lord of Hosts So, those who know the Lord of Hosts, kahit na ano nangyayari sa buhay mo, you don't give up. You don't give
in. Verse 29 to 30, tingnan po natin. But David said, what have I done now? Was it not just a question? Nagtatanong lang, ano ko ba naman? Yung sabi natin, ito naman kuya naman, oh. Siniseryoso mo na, nagtatanong lang. Amen? Verse 30. Now, kita niyo po ba yung mukha ko? Now he turned away from him to another and said the same thing. And the people answered the same thing as before. Inignore niya yung kapatid niya. Nagtanong na naman siya, ano ba talaga? Ano ba talaga? Nung matanong mo si David, parang ko yan eh. Verse 31, when the words which David spoke were heard, they told them to Saul, and he sent for him. Verse 32, nag-give up po ba si David? Hindi po. Inulit-ulit niya pa rin, kaya ko yan, wala yan. And David said to Saul, let no man's heart fail on account of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Hindi ko nagbago, diniscourage na siya. Ang nga pala, taga-alaga nga lang pala ako. Pwede niya tanggapin yun eh. Ako nga pala, bunso, mas malakas pong kapatid ko. Eh bakit ako hindi niya ko tinanggap, hindi niya nga pinakinggan. Alam niya, discouragement yun. Are you with me, church? Let's continue. The enemy will continue to discourage those who don't give up. Si Satan po, nagdi-discourage siya. Hindi isang beses niya lang i-discourage ka. Pag hindi ka nakinig sa discouragement ni Satan, gagamit pa siya ng pangalawa. Hindi ka pa rin nakinig? Si Satan po persistent. Amen? Talagang desidido yan. Si Satanas, desididong sirain ang buhay mo. Tingnan natin to. Ginamit naman ni Satan si Saul. Then Saul said to David, you're not able. Ayan na po. Di po ba malimit? Hindi mo kaya yan. Tingnan mo nga yan tayo. Kami nga. Yung po yung isang point ni Eliab dun. Kami nga matagal nang nakipaggera. Ikaw pupunta ka lang dito. Usisero ka. Sasabihin mo yan. Sa iyo din po sinabi nung hari, you are not able to go against this Philistine to fight with him. For you are but a what? Bata ka pa. May gatas ka pa sa labi. Tingnan mo nga yung katawan mo sa katawan ko. While he has been a warrior from his youth. For you are but a youth, while he has been a warrior from his youth. Sino po yung youth dito? Si Goliath. Bata pa yan, warrior na. Ikaw, warrior ka ba? Youth ka lang. Pero dahil youth ka, shepherd ka pa eh. Siya bata pa, tinetrain ng makipaglaban. So kita mo natin, no match ka. Yun ang ibig sabihin nun, no match ka. Those who know the Lord, ito po yung pangatlo, those who know the Lord of hosts, maganda po, had victorious experiences in the past. Tingnan natin ang sinagot ni David. But David said to Saul, oo nga, bata nga ako, shepherd nga lang ako eh. Siguro nga hindi ko kayang talunin ito. Tama yung kuya ko, sige, uwi na lang ako, babay, nagkamali lang ho ako. Di ba sinabi niya? Hindi. But David said to Saul, your servant was tending his father's sheep. Okay, I am a shepherd. When a lion or a bear came and took a lamb from the flock, na ginagawa niya, I went out after him and attacked him and rescued it from his mouth. And when he rose up against me, I seized him by his beard and struck him and killed him. Kasi sabi nito, shepherd ako, okay. Pero sa pagiging shepherd ko, marami rin akong dinadaan ng mga problema. At marami rin akong kaaway. Ano itong kaaway niya? Lion or bear. Nasa bibig na nga ng leon, kinukuha ko pa. Alam mo, yung balpas na nga, yung hinihila ko pa eh. Yun ako. Sabi, ano mo lang ginagawa ko? Eh, dahil kasama ko si Lord of Hosts, pareho lang yun. Yan si Goliath. Anong tingin niya kay Goliath? Leon lang yan, tsaka bear. Wala rin yan. Dahil ang alam ko, kasama ko, ang aking Panginoon. Your servant has killed both the lion and the bear. And this, sabi niya rin, uncircumcised, inulitan naman yung word, uncircumcised, eto pa, na walang relasyon sa Diyos, walang covenant, walang tie-up. Ako, sigurado ako, sabi niya, will be like one of them. Pareho lang yan. Since he was counted the armies of the living God. Saan po nagalit si Goliath? Nung nilibak ang armies. Hindi po armies ni Saul to. Armies of the Lord of hosts of the living God. Doon po siya, yun po hindi matanggap ni David. Praise God. Verse 37, and David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, the Lord of hosts, He will deliver me from the hand of this
Philistine. And Saul said to David, wala po. Si David ho, wala nang masabi. Go and may the Lord be with you. Those who know the Lord, ito pa maganda, another truth. Those who know the Lord of hosts will trust on God's ways and not man's ways. Saan natin makita yan? Hindi po 91 yan. 1 Samuel verse 17, chapter 7 verse 38 to 40. Then Saul clothed David with his garments and put a bronze helmet on his head, and he clothed him with armor. Ano po sinuot kay David? Yung mismong armor ni Saul. David girded his sword over his armor and tried to walk, for he has not tested them. Hindi niya rin na-test. Nakaganon po siya eh. Kita niyo po? Nakita na natin sa mga kwento doon sa mga bata. So David said to Saul, I cannot go with this, for I have not tested them. And anong ginawa ni David? David took them off. Verse 40, he took his stick in his hand and chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in the shepherd's bag which he had, even in his pouch, and his sling was in his hand, and he approached the Philistine. Let's see the message of the Philistine. Then the Philistine came on and approached David with the shield bearer in front of him. Take note, lagi yung shield bearer nasa unahan. Ayan, dala na naman po, eto na nagawa ko, ikaw David. Ali yun, tigre. Ilang kaya mong gawin. When the Philistine looked and saw David, he disdained him, and he was but a youth and a ruddy, ang ganda naman po, with a handsome appearance. Amen? Pogi naman, kaya lang bata. And verse 43, the Philistine said to David, am I a dog that you come to me with stick? I believe yung po ang tingin ni David sa Philistine. Aso ka lang. Amen? Aso, pinakamababa kung posisyon yan sa panahon ng Bible times. Aso ka lang. And the Philistine cursed David with his gods. Ano ginamit ng Philistine sa pangalan ng aking Diyos na si Baal? Ha! Curse ka! Verse 44, the Philistine also said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the sky and the beasts of the field. Ito pa another. Ako kakalabanin, mali ka rito, pakakain lang kita. Kakain ka ng alikabok. Yun po yung mga term natin, di ba? Kakain ka ng alikabok, papakain pa kita dito sa mga mamamatay dito sa ating pinaglalaban. Ito mga buitring ito. Reaction of the person who knows the Lord of hosts. Take note, ito po magandang reaction natin dapat. Mga David tayo dito, amen? Amen? Then David said to the Philistine, you come to me with a sword. Ito na po yun. Kaninang binasa natin. A spear and a javelin. Hindi ka sigurado sa sword mo, natatamaan ako, no? May dala ka pang spear. Hindi ka sigurado dyan, may javelin ka pa. But I come to you, sabi ni David, in the name of the Lord of hosts. Ito po yung pinakamagandang sinabi ni David. I know, victorious ako, kasi alam ko, nandito ako, dala ko ang pangalan ni Jehovah, ni Yahweh Sabaoth, the God of the armies of Israel, whom you counted. Amen? This day, sabi ni David, the Lord will deliver you up into my hands, and I will strike you down and remove your head from you, and I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the... Sino ho na nagsabi nito? Goliath! Sabi niya, ngayong araw na ito, dahil sa pangalan ng aking, ni Yahweh, ni Jehovah Sabaoth, sa kanya ako nakatayo dito, ako ang gagawa niyang sinasabi mo. Amen? At kasama kayo lahat. And the wild beasts of the earth, that all the earth may know. Ito po yung pinakamaganda. Isa lang pong goal ni David. Bakit siya nandun? Ayaw niyang libakin ang pangalan ng Diyos. Kilala niya ang Panginoon niya. Kilala niya ang Diyos niya. Kilala niya si Jehovah Sabaoth. At ang reason niya, kaya ako nandito, hindi para sumikat ako. Para maging hari na ako kagad. Alam niyo, magiging hari na siya eh. Hindi yon. Sabi niya rito, that all the earth may know that there is a God in Israel. The reason why I'm here right now, hindi ako makakapayag na ganyan. Gusto ko lang mabigyan ng luwalhati ang Diyos. Inaalis po yung weight ng Diyos eh. Alam niyo po ba habang nagsasalita si Goliath sa Israel, yung kabigatan ng Diyos ay binababa niya. Dahil mga lingkod doon ng Diyos. Nasabi niya, walang kwenta yung Diyos niya, hindi kayo tutulungan niya. Yun po yung another term nung sinasabi
ni Goliath eh.